title of our message for tonight is Commission and Restored. In John chapter 21, verse 15, sabi dito, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, Peter replied. You know I love you. Then feed my lambs. Jesus told him, Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said. You know I love you. Then take care of my sheep. Jesus said a third time, he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you, Jesus said. Then feed my sheep. I believe na tayo po lahat dito, have you read or nakilala nyo na po siguro naman si Simon Peter, si Pedro. Na usually itong taong ito, alam po naman natin in our story na kung saan maaring some of you, alam yung, there are some of you na narinig na yung story na about si Simon Peter, pag dumating ka sa langit, siya ang sasalubong sa iyo na may dalang manok. Diba? Pero hindi po yun totoo. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga kwentong barbero. Hindi nyo po alam kung ganun talaga ang mangyayari sa inyo pag kayo dumating ng langit. Hindi si Peter ang ushering. Wala pa nakakapagpatunay ng ganun. Okay? So, itong story ito is the story of Peter na kung saan si Peter dininay si Jesus ng, kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, ilang beses? 5? May narinig ako 5. Ilan? 3. 3 times denial of Peter kay Jesus. Ngayon, in our story, makikita po natin how Jesus commissioned Peter and then how Jesus restored him. We were created to carry God's authority. Ako'y naniniwala na tayo lahat, as His disciple, tayo ginawa niya, hindi aksidente na tayo nakakilala sa Kanya. Nakarinig ng Kanyang salita at naririto ka ngayon. Why? Because Jesus didn't just restore Peter, He restored His purpose. He doesn't just forgive us, tayo, but He commissioned us. Sabi po dito na number 1 na dapat nating maalala, partnering with the Holy Spirit. God's power flows through partnering with Him. No, ito pong ating binasa, from the Bible, from the book of John, chapter 21, verse 15 to 17. Honestly, sino po dito yung mga taong masasabi nila na nabasa ko na ang John? Book of John pa lang, taas ang kamay. Wala. Ilan? Ayan. Doon po sa mga nagtaas ng kamay, mamaya po pumunta kayo kay Pastora Jana, meron po kayong prize. Doon po sa mga hindi nagtaas, pasensya po kayo, mahina kayo. Ang tanong, ito bang John chapter 21 verse 15 to 17 is before or after si Peter nag-deny kay Jesus? Ha? Nasagot na ni Pastora kasi agad eh. After. Ibig sabihin dito, dumating sa point, sabi dito, wala lang po dyan sa aking slides, sa John chapter 13, verse 36 to 38, Simon Peter asked, Lord, where are you going? And Jesus replied, you can go with me now. You cannot go with me now, but you will follow me later. But why I can't now, Lord? He asked, I'm ready to die for you. Anong sinabi ni Peter? Handa siyang mamatay para kanino? Kay Jesus. And then, sabi dito ni Jesus, Jesus answered, die for me? I tell you the truth, Peter, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Ilang beses? Bago tumilaok ang manok.
So makikita po natin dito, bakit ba natin po sinabi in our point number 1, partnering with the Holy Spirit? Dito kasi pumapasok minsan bilang tayo mga Kristiyano. Bilang nagiging dahilan natin minsan na ako'y tao lamang, nagkakamali, nagiging mayabang ba tayo? Sometimes, makikita natin dito, Peter failure, even if anyone else leaves you, I will never leave. Kaya minsan, dumadating sa point, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, ito lagi po yung pinaalala natin sa bawat isa at pinaalala ko din sa aking sarili lagi. Huwag kang magdidesisyon pagka ikaw ay sobrang saya at ikaw ay malungkot. Why? Kasi dumarating sa point, doon ka nakakagawa ng mga desisyon na hindi tama. Kagaya nito, nasa moment si Jesus na sinasabi niya sa kanya mga disciple, sinasabi niya, doon sa pupuntahan ko, kasi alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanya. And then, gusto ni Peter, Lord, sasama ko. Sabi ni Peter, kahit mamatay ako para sa'yo. Siguro, iniisip ko, kung siguro si Jesus, sa panahon natin ngayon, di nga, mamatay ka para sa akin. Hanggang sa dumating sa point, ano sabi ni Jesus? Tandaan mo, Peter, titilaok ang manok and then 3 beses mo kong i-deny. Makikita po natin, partnering with the Holy Spirit, ito'y napakalaga sa buhay ng bawat isa sa atin because if meron tayong mga gagawin sa ating buhay, napakahalaga na tayo lagi, hindi lamang tayo nagtatrust sa Diyos, we are partnering with the Lord. Amen po ba? Ako naniniwala ako kanina nga, kung hinabaan lang ni Ate Mabel, okay lang kahit hindi na ako mag-preach, napakagandang testimony na. Tama po ba? Kailan siya nag-stake ng license? 2018. How many years? 2018, 19, 20? Ha? Nag-quit, di ba? But because of the purpose, I believe, she want to partner sa gawain. Minsan, dumarating sa point ng sa buhay natin, kaya hindi tayo sinasagot sa ating prayer because of our motives, because sa ating emosyon, because sa mga bagay na kung ano pa yung mga gustong gawin natin. Hindi naman masamang maghangad, tama po ba? Pero mas maganda, inia-align mo sa kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Pastor, paano ko ba malalaman? Abay, malay ko, di pag-pray mo, it is between you and God, hindi ko pwede sagutin sa'yo. Kaya nga meron tayong tinatawag na devotion quiet time. Kaya nga darating sa point, minsan alam nyo, pasalamat ko po dito sa ating church, sa ating ministry. Wala lumalapit, Pastor, hindi ko po alam kung anong plano ng Diyos sa buhay ko. Kasi naniniwala ako, alam nyo ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Tama po ba? Yan. Kasi doon sa ibang mga churches, before, may lalapit, Pastor, pwede po bang ipag-pray nyo po ako kasi hindi ko po alam kung anong plano sa akin ng Diyos. Hindi mo alam ang plano ng Diyos sa iyo kasi dumarating sa point, kulang ka ng paglapit sa Diyos. Hindi mo nalalaman kung anong gustong gawin sa iyo ng Diyos kasi ang gusto mo ikaw lang. That is why you need to partner with the Holy Spirit, partner with the Lord, kasi naniniwala ako para mas maging kagamit-gamit ka sa Kanya. Hindi lamang nagtitiwala ka sa Kanya, you are partnering with Him. Sabi dito nung time na si Peter, dininay niya si Lord for 3 times. Na-reinstate si Peter. Itinanong sa kanya to ng Lord 3 times, do you love me? Hanggang na-prostrate na si Peter. Lord, alam mo namang mahal na mahal kita. Bakit mo masyadong tinatanong? Pero I believe, nung ni-restore ng Lord si Peter, ano nangyari? Peter got filled with the Holy Spirit.
Peter became fearless, bold, and effective. The difference wasn't his personality, it was the Holy Spirit. Kung gusto mo mas maging epektibo ang iyong buhay, o mas maging matagumpay ka sa iyong buhay, alam mo na ang sagot. Maging partner mo ang banal na Espiritu. Sa book of John, sabi dito sa Bible, the Lord Jesus, when He will leave, He will leave the Comforter, the Helper. Ang helper natin dito is the Holy Spirit. Hindi ka nag-iisa. You have the guidance. Kung ikaw Kristiyano ka, nagtitingin ka pa rin sa horoscope, at naniniwala ka pa rin sa number, at sa kulay, ito na ang hanapin mo. Ito na yung iyong maging partner sa buhay, ang Holy Spirit. Pagka si Lord ang naging strengthro ng iyong buhay, asahan mo, ikaw man ay may daanan o may nararanasan sa iyong buhay, pero kayang-kaya mo kasi nandyan si Lord. Kaysa darating sa point na hirap ka na sa buhay, hindi mo alam ang gagawin. Sabi nga sa Bible, di ba? Doon sa isa pang kanta, dumaan man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Why? Dahil kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Don't strive, partner with God. Sabi pa po dito, pray before you act. Trust God more than yourself. The Holy Spirit is your strength. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama po ba? Oh. Pero ang buhay Kristiyano, sa totoo lang naman, hindi naman talaga masayang tunay. Why? Kasi kung kailan naging Kristiyano ka, doon ka pinadadaan ng Lord na mas matitinding problema. Sino dito yung nagsasabing, Pastor, alam mo, nung nakilala ko si Lord, mas dumali ang buhay ko. Alam mo, Pastor, nung naging Kristiyano ako, ang dali lalos ng pera sa akin. Maaring iba sa inyo, sasabihin nyo, alam mo, Pastor, nung ako'y naging Kristiyano, mas lalos humirap maghanap ng trabaho. Pero ako naniniwala na may mga bagay na hindi sinasagot ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin because may plano ang Diyos na mas maganda para sa iyo. Hindi sinasagot ng Lord ang iyong panalangin because may mas magandang nakalaan sa iyo at hindi ka mapapaganda doon. Tanda ko po noong 2018, dapat hindi ako ay papunta na ng New Zealand. Naisip ko noon, sabi ko, ibang bansa, ang prayer ko pa'y ganito, Lord, allow me to go to New Zealand kasi ang plano ko, Lord, magpa-plant ng church. Anong gagawin? Magpa-plant ng church, H29. Tama ang motive, mali. Tama, di ba? Magpa-plant ng church. Siyempre, naiisip ko, pagka ganun sa prayer ko, maaaring, sige, papaburan ako ng Lord. Siyempre, for the kingdom, advancement. Pero hindi inalaw ng Lord na yun ang mangyari. Why? Kaya hindi inalaw ng Lord na mapapunta ako sa bansang iyon because God has a different story for me to come back here. Kaya ako naririto ngayon. Kasi kung napapunta ako doon, hindi ko na makikilala uli ang iba sa inyo dito. At ako'y naniniwala, kung ako'y napapunta doon, maaring there is something in me na kailangan pang putulin, baliin ng Lord at marami pang binasag. Maaring doon, lalaki ang aking ulo, sasabi ko, nakapag-plant ako ng church, Lord, ganito. Pero hindi pala. Maaring may panahon yon. Pero I believe, naniniwala ako, na there is always a time
for everything from the Lord. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, may plano ang Diyos sa'yo. May tamang oras para sa'yo ang Lord. Amen? The challenge for us is you cannot fulfill a supernatural calling with natural strength. Hindi mo po mapufulfill ang supernatural calling. Ang natingking ko, Lord, pagpunta ko ng bansang yun, magtatayo ako ng church, ganito na, planado ko na lahat. Pero mali pala ang purpose ko. Why? Kasi maaring hindi pa yun yung time. May tamang timing si Lord. Ang problema sa atin minsan, tayo'y mainipin. Kagaya ni Peter. Lord, sasama na ako sa iyo. Gusto ko na sumama sa iyo kahit mamatay pa ako. Lord, papuntahin mo lamang ako ng New Zealand. Lord, magtatayo ako ng church. Lord, papagamit ako sa iyo. Pero hindi pala yun. Why? Kasi nung binabalikan ko, binabacktrack ko, yung puso ko hindi pala nasa tamang posisyon. Hindi rin nasa tamang posisyon ng aking isipan. Kaya kailangan i-align mo at ipagpe-pray mo ng tama. Partner with the Holy Spirit. Maaring kayo, Pastor, Rev, nakakaumay na, lagi na lang Holy Spirit. Lagi na lang partnering. Alam nyo, nung minsan, pinag-aaralan ko po ito, Lord, laging mo nang binabanggit, pinaulit-ulit sa amin, partnering with the Holy Spirit. Why? Kaya binigay ni Jesus ang Holy Spirit sa atin for us to be guided at para mas malaman natin yung mga dapat nating gawin. Pinauulit-ulit sa atin yan ng Lord because kailangan ma-remind ka. Because sometimes nakakalimutan mo na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo para mas maranasan ang kakaibang himala at kakaibang season sa iyong buhay. Minsan, kagaya nung testimony gamitin ko yung testimony kanina ni Ate Mabel. Ang sabi niya, ang purpose niya before, para sila makapasyal. Tama, mali? Tama, di ba? Kasi tama, housewife. Siyempre, kailangan niya ipasyal ang kanyang mga anak. Pero, hindi pa nasa right timing yun. Dahil may right timing si Lord sa buhay ng bawat isa. Pero nung inilagay ng Lord, kaya ito minsan po, ang nagiging prayer ko ngayon, Lord, kung ano yung desire ko, ilagay mo po ng tama sa puso ko. Ilagay mo po kung ano yung plano mo na tama para sa buhay ko, sa puso ko. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Na nagpe-pray ka, Lord, ito yung gusto ko. Yes. Maganda yan. Kasi may gusto ka. May gusto kang mangyari. Pero ibahin mo ang prayer mo. Lord, kung ano po yung plano mo sa buhay ko na alam mong mas makakaganda, Lord, yun yung ilagay mo sa puso ko at isipan ko. Na Lord, ipag-pray natin sabay. Amen po ba? Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Ano yun, Pastor? Talaga si Lord lang talaga ang kailangan masunod? Yes! Pastor, ito yung gusto ko. Di bahala ka kung yan ang gusto mo, ipag-pray mo. Pero ito lang ang masusure ko sa'yo. Magbaliktad-baliktad ka man dyan, magpabali-baliktad ka man, maglupasay ka man dyan, umiyak ka man dyan, dumapa ka man dyan, lumuhod ka man dyan, iiyak mo yan sa Lord. Pagka hindi ka looban ng Lord, hindi yan mangyayari at magaganap. Why? Ay na-experience ko. Yun nga sabi ko, application ko, pray pa namin mag-asawa yun. Ipinag-fasting pa namin. Anong ginawa namin? Ipinag-fasting pa namin. Tama, mali? Di ba? Isipin mo, kailangan siguro natin ipag-fasting. Hindi ibig sabihin na ipinag-fasting mo yan sa Lord, kaya ang nangyayari, kasi Lord, ipinag-fasting ko na yun, answered mo na yun. Sagutin mo na yun, Lord. Parang ang nangyayari, alam nyo, binabali mo yung kamay ng Diyos na para, sige na Lord, sagutin mo no. Ano ba Lord? Hirap na kami.
Sige na, Lord. Mas maganda pala yung plano ng Lord sa'yo. Amen. Partnering with the Holy Spirit. Kung kayo po'y mag-asawa, kung kayo'y isang pamilya, always, every night, ito yung napakahalaga. You pray na kayo'y magkasama. You pray as a family. Why? Kasi napakahalaga na tayo bilang isang pamilya, kayo isang pamilya, you pray together. Kasi ako naniniwala doon sa sinasabing, the family that prays together stays together. We experience that. We have testimony on that. And then next, sabi po dito, live your purpose. Your calling is greater than your failure. Dumating sa point, si Peter dininay si Lord for 3 times. Pero ang pinakita sa akin dito, kahit ilang beses nagkamali, dininay ni Peter si Jesus, ganun din, 3 beses ding inaffirm ng Lord, mahal mo ba ako, Peter? Your past doesn't define you. God still has a purpose for you. Wherever you are, you can represent Jesus. Live your purpose because your failure is not your finish. Maaring tayo, nakapagawa tayo ng isang desisyon sa ating buhay. Maaring tayo meron naging desisyon na hindi maganda. Ganun din sa ating mga kapamilya. Pero it doesn't define you, and I believe, hindi iyon yung last verdict ng Lord para sa'yo. Ano ba yung verdict? Yung sa hukuman, yung huling hatol. Why? Kasi ang huling hatol lamang lagi ay nasa Diyos. Tama po ba? Sabi pa po dito, Peter's failure did not cancel God's calling. 3 times Peter denied Jesus, 3 times Jesus asked, do you love me? And after every answer, Jesus gave Peter assignment. Feed my lambs, take care of my sheep, and feed my sheep. Kaya tayo, I believe, kagaya ng ating po pinag-aaralan, when heaven invades earth, bilang tayo mga Kristiyano at mananampalataya, we have past series na kung saan empowerment, past series of our identity. But tonight, I want to encourage everyone and I want to challenge everyone na kahit ano ka pa ngayon, sino ka pa man ngayon, anong failure na pinagdaanan mo, ginagagamitin at gagamitin ka ng Lord. Ang matindi sa Lord, habang ginagamit ka ng Lord, binabago ka niya. Hindi kailangan ng Lord na full, na bagong-bago o holy-holy. Ang gusto lang ng Lord, yung ready ang heart mo at yung obedient ka sa Kanya. Live your purpose. Your calling is greater than your failure. Lahat tayo nagkakamali dito. Lahat tayo may mga pinagdaanan. Lahat tayo may kanya-kanya naging desisyon. Kung babalikan ko po yung istorya ko, sabi ko nga po, nung time na pa-New Zealand ako, siyempre gustong-gusto ko na, Lord, kakaibang bansa ito, another adventure. Sino yung gusto pumunta ng New Zealand? Taas ang kamay. Walang gustong pumunta. Lahat tayo naman gusto natin pumunta, di ba? Ako gusto ko hanggang ngayon. Pero I believe, ito napakahalaga. I just want to share it with you. Write it down in your prayer journal. Napakahalaga kung ano yung mga prayer request mo, sinusulat mo yan, and then pinagpe-pray mo. Huwag mo sasabihin matanda ka na para pumunta doon. Huwag mo sasabihin, pastor, dito na lang siguro kami hanggang sa UAE. Kaya kang dalahin ng Lord sa bansa na gusto niyang dalahin. Hindi para magtrabaho, para maging turista. Alam niyo kung bakit tayo nagdi-declare, nung dinideclare natin?
Hindi naman ibig sabihin para lang i-declare, para lang maging maganda, but I believe there is something happening in the atmosphere, in the spiritual realm that we are not seeing. But there is power when we confess, when we say, and when we utter word. Sabi nga sa Bible, life and death is in the power of our tongue. Ngayon, kung ang dinideclare mo is always negative, huwag ka na magtaka kung bakit negative na negative ang nangyayari sa iyong buhay. Yung purpose ng Lord sa iyo hindi nangyayari because, number one, hindi mo binabackupan ng declaration in your life. Always live your purpose. Alam mo na yung purpose kung bakit ka nandito. Hindi lang dahil nandito ka sa UAE para magtrabaho. Hindi ka lang naririto sa UAE to work o mag-gain ng money. Doon na, kasama na po yun. Blessing na rin yun. Para tayo yumaman. Tama po ba? Gusto niyo yumaman? Sino gustong yumaman? Mamaya po meron tayong seminar. Kailangan nyo po mag-invite at least 2 para sa leg 1, leg 2. Lahat naman tayo gusto natin, di ba? Pero I believe, naniniwala ako na tayo pagyayamanin ng Lord kung tama yung puso natin. Ito lagi yung prayer natin. Prayer ko po sa sarili ko, Lord, lagi mo itama yung puso ko. Ikaw, tanungin mo yung sarili mo ngayon, Lord, tama po ba yung puso ko? Every day, Lord, itama mo po yung puso ko. Lord, itama mo po yung isipan ko. Lord, gusto ko pong mas maranasan ka sa aking buhay. Bilang tayo mga Kristiyano, bilang tayo mananampalataya, bilang tayo anak ng Diyos, ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin is greater sa mga nai-imagine natin. Why? Minsan hindi mo alam yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Number one, because you're not reading His Word. Ano ba yon? The Bible itself. If you're here, wala ka pang connect group, attend ka. Kung saan ka malapit, meron tayong online, meron tayo sa Sharjah, meron tayo sa Dubai, sa every part ng Dubai, attend ka. Amen po ba? Live your purpose. Number 3, walk in His authority. Restored people, God's authority. Great Commission, sabi dito in Matthew chapter 28, verse 18 to 20, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, therefore, go. Go. Jesus didn't simply restore Peter's heart. He restored his authority to lead. Later, Peter preached boldly, the sick healed, thousands came to Jesus, not because Peter became perfect, but because Jesus restored what failure had broken. Pwede po bang tingnan mo yung katabi mo? Sabihin mo, wag ka naman masyado seryoso ngayon. So serious. Sabi po dito, walk in His authority, lead, serve, represent Him, not represent the church. Kasi ang ministry, ang H29 Church, pag dumating po tayo sa langit, hindi na naman tatanong na Lord, anong church ka? Anong denomination ka? Hindi na naman tatanong yan ng Lord eh. Siguro maaring isang tatanong ng Lord, do you learn to love? Did you represent me? Did you serve? Kaya napakahalaga sa atin, sa buhay ng bawat isa sa atin, we serve. In the community, in the ministry, in the church. Minsan, kailangan pang pukpukin. Minsan, ikaw yung tagabutas ng silya. Minsan, ikaw na yung darating laing nakaupo na. Aray or ouch. Alam niyo po, masarap, yung mga taong, alam niyo po,
ito yung tinuturo sa akin ng Lord ngayong season na ito. Gusto niyo malaman? Ayaw malaman, wag na nating tuloy. Gusto niyo malaman? Bilang isang pastor, ako'y pastor na for almost 18, 19 years. Magto 20 years na. Ilang taon? 20 years, sabihin natin. 20 years. 20 years. Hindi pa po kasama doon pagiging youth leader. Siguro sabihin natin mga 25 years. Something ganyan. Siyempre, naalala ko yung sinasabi ni Bro Ron. Pastor, ikaw lang naman yung parang able na mag-lead as a pastor. Alam nyo, ngayon ko tinuturuan ng Lord, yung alam ko pala na pag-lead is 19 kopong-kopong pa. Yung alam ko na the way na kailangan ganito pag-lead, ganito ang pagkukuha, hindi pala dapat ganun. Why? Nag-i-evolve din pala yun. Kala ko kailangan ganito siguro, Lord. Alam nyo, nakuha ko na kailangan ko na din pala ngayong mag-upgrade, mag-upscale, mag-aral. Akala ko yung alam ko noon is applicable pa ngayon. If you want to be relevant in your season right now, you need to learn. Tagalogin ko. Ano ba Tagalog doon? Nahirapan akong construct sa isipan ko Tagalog nun. Kung gusto mo maging relevant, ano sa Tagalog ang relevant? Kung gusto mo na maging napapanahon ka ngayon, kailangan mag-aral ka. Sa iyong company, sa iyong trabaho, kung gusto mo ma-promote bilang sa isang posisyon, kailangan magkameron ka ng something na bago sa iyong sarili. Huwag kang magtataka kung hanggang ngayon, ganun ka pa rin sa iyong company. Naghahangad ka ng mataas na sweldo, naghahangad ka ng mataas na income, pero sa iyo, wala naman nakikita ang company. Kaya sa akin, nung ako yung nagmumuni-muni, anong ginagawa ko? Anong ginagawa ko? Ayan, gusto ko lamang pong nasa same page tayo lahat para kung kayo nakikinig sa akin. Kaya ako yung nagmumuni-muni, ang ibig ko sabihin, nagko-quiet time. Hindi yung nagmumuning nakatulala na ganun, ha? Kasi isipin nyo, kasi may moment talaga ang lalaki po na ganon. Kaya kayong mga asawang babae, pag tinanong nyo, ano nasa isipan mo? Pag sinabi ng lalaki, wala talaga pong na iniisip yon. Wala po talagang iniisip yon. Pag ano nasa isip mo? Ito na experience ko eh. Sa buhay mag-asawa, minsan, ano ba nasa isipan mo? Wala. Pag sinabing wala talaga yon. Pero ito naman, asahan nyo po, mga misis, si lalaki, pag nag-isip yan, hindi lang pang 1 taon, 2 taon, ang nasa isipan po ng lalaki lagi, na pinakamababa na 5 years. Ganyan po ka-advance ang kaisipan ng mga lalaki sa babae. Ayos ba yung kambyo natin? Hindi, honestly, totoo po yan. Tanungin natin si Vlad, bro, di ba ang iyong anak, bata pa lang, may plano ka na hanggang college? Oh. Sabi ko sa inyo eh. Si Neil, tanungin natin, bro, pagka nagkaanak ka, ngayon pa lang, alam mo na kung anong plano mo sa kanya, di ba? Oo. Di ba? Kaya po, wag niyo lang minsan tatanungin ang lalaki, anong nasa isipan mo? Pag sinabing wala. Pero tanungin mo, anong plano mo? Pag may sinabi yan, talagang nakaplantya na po yan. Pero babalik tayo sa number 1. Partner with the Holy Spirit. Napakahalaga yan. Partner with the Holy Spirit, live your purpose. Tayo bilang family, bilang isang church, live with our purpose. Ang purpose natin in this community, in this country, I believe, to equip ang bawat isa na tayo lahat magamit ng Lord for the advancement of His kingdom. Amen po ba? Si Peter, ilang beses siya dininay si Jesus? 3. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor,
Kilala niyo si Judas? Judas Iscariote. Kilala niyo po, hindi? Hindi niyo kilala? Lord, patawarin mo po mga taong ito. Siguro kailangan talagang mas lalos ko pang laliman ng pagtuturo about sa Bible. Si Judas Iscariote, siya yung anong Tagalog doon? Nagkanulo kay Jesus. Si Judas Iscariote, pinagkanulo si Jesus, and then si Peter, i-deny si Jesus. Parehas nagkamali, tama po ba? Tinanong sa akin minsan, Pastor, anong pinagkaiba ni Judas Iscariote at ni Peter? Parehas naman sila nagkasala. Si Judas, anong ginawa ni Judas? Nagpakamatay. Si Peter, na-restore, na-reinstate. Si Judas kasi, alam nyo ang nangyari? Gusto nyo malaman? Sikreto lang natin, ha? Ang ginawa kasi ni Judas kasi, hindi siya bumalik kay Lord. Hindi siya bumalik kay Lord. Hindi siya nagpakumbaba. Kaya kung hindi nagpapakumbaba, magpakumbaba ka na sa Lord. Amen? Si Judas, nawala sa kanyang sarili yung parang, Lord, I ask forgiveness. Si Peter, he humbled himself. Kaya siya na-reinstate, na-restored. At yun yung gusto ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit pa anong pinagdaanan mo, kahit anumang failure na nangyari sa iyong buhay, kayang tumbasan ng Lord ang gagawin niya sa buhay mo. Amen po ba? Johnny Chang grew up in a violent and abusive home. Sabi dito, feeling unwanted and searching for acceptance. He joined a gang at a young age. His life became consumed by violence, drug, crime, and eventually prison. Although he tried to fill the emptiness in his heart, though different belief and lifestyle, nothing brought him lasting peace. While in prison, Johnny encountered the truth of Jesus Christ. Through God's grace, his heart was transformed. Instead of returning to his old life, he chose to follow Christ, forgive his abusive father, and dedicated his life to sharing the gospel today. Today, he speaks in churches, prisons, and outreach events, encouraging others that no one is beyond the reach of God's grace. Maaring sabihin natin, Pastor, yun naman kasalanan niya talaga'y matindi. Yun nga gusto ko i-point out sa bawat isa sa atin. Matindi yung ginawa niyang failure sa buhay, pero ginamit pa rin siya ng Lord. Kung ikaw ngayon na naririto ngayon, maaring may mga naging mali ka ring desisyon sa buhay. Pero handa ang Lord na gamitin ka at i-transform ka. Siya isang ordinaryong tao. I believe, I forgot kung anong race siya. Hindi ko alam kung Korean or something, but I believe, ano po? Ano siya? Chinese. Pero ako naniniwala, sa bawat isa sa ating narito ngayon, kagaya ng first topic natin last week, God doesn't need a people na may pangalan. Gagamitin ka ng Lord kahit wala kang pangalan. Ang gusto ng Lord, ikaw na naririto ka ngayon, magkameron ka ng heart that is ready for Him. Like what I said, kahit akala mo na hindi ka dapat magamit o hindi ka karapat dapat, God can still use you, and habang ginagamit ka ng Lord, binabago ka ng Lord. Amen? Your excuses, ay yung kasabihan, sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Sa taong ito, palagay nyo, marami siyang excuses na pwede niyang sabihin. Marami siyang pwedeng maging sabihin na, kasi kriminal na ako, yun ang pagkakakilala sa akin. Paano pa ako gagamitin ng Lord? If you will search in YouTube, yung kanyang mga testimony, yung kanyang mga pinagagawa, still there. Nadudoon pa rin. Makikita mo. Kagaya nga ng sabi natin, kung ano nilagay mo sa internet habang buhay nang nadudoon yun. At nadoon pa rin yun hanggang ngayon. Pero hanggang ngayon, at ngayon, nagpapagamit siya sa Lord. I have another second video na gusto ko pong ipakita sa bawat isa na para mas lalos kang ma-challenge.
Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ma-challenge ka. Hawakan mo naman. Hawakan mo tapos pisilin mo. Ma-challenge ka. Hawakan mo sa kamay. Hawakan mo sa sa braso. Pisil-pisilin mo. The person that we have watched is Nick Vujicic. O kung tama yung aking pronunciation. Sabi po dito in a short version of his testimony, was born in Australia without arms and legs because of a rare condition called tetra-amelia syndrome. Pag sinabing syndrome, actually, in medical term, it's walang lunas o walang explanation talaga kung saan nanggaling yun. Sabi dito, growing up, he was bullied, struggled with loneliness, and questioned why God would allow him to be born that way. At just 10 years old, he became so hopeless that he attempted to take his own life. Everything changed when Nick discovered that his value was not determined by his limitation, but by God's purpose for his life. As he surrendered his life to Jesus, God transformed his pain into powerful testimony. Instead of asking, why did this happen to me? He began asking, how can God use me? Ngayon, what is your excuses? Sabi niya, when I was reading of his testimony, sabi niya, I was worried na hindi ako magkakaasawa. Napakahirap na mayakap ko, mahawakan ko yung kamay man lang ng aking asawa, makarga ko yung aking anak. Pero alam nyo, ngayon, nagkameron po siya ng asawa, nagkameron pa siya ng 4 na anak. And I believe, your excuses ay hindi kagaya ng mga excuses niya, na yung excuses niya, he turned it into a testimony. Maaring kung ano kang season ngayon, maaring kung anong pinagdaraanan mo is the season na gagamitin ng Lord para marami pang matouch at makaranas ng kakaibang presensya ng Lord. Amen po ba? 3 powerful reminders na gusto ko pong iwanan sa bawat isa. You are restored to represent. You are not just forgiven, you are sent. Number 2, you are empowered by the Spirit. God's Spirit gives you strength to fulfill His purpose. And number 3, you are called to make a difference. Whenever God has placed you in your mission field. Ano ba yung mission field na sinasabi natin dito? Kung nasa saan ka ngayon. Kung saan ka itinanim ng Lord. Sa iyong workplace. Sa iyong pamilya. Ikaw yung taong gagamitin ng Lord. Huwag ka na humanap ng ibang tao. Ikaw na yun. Amen? Pwede ba sabihin natin, ako yun? Gagamitin ng Lord. Stop living like someone who has been defeated. Start living like someone who has been restored. Restored by Jesus, empowered by the Holy Spirit, sent with authority. Sabihin nyo nga po, with authority. Gusto ng Lord, hindi yung powerless Christian. Gusto ng Lord, powerful Christian. Hindi tayo powerless, we are powerful Christian. Amen po ba? Your excuses hindi pa man lang nakakaabot doon sa pwedeng maging excuses ng mga taong iyon. Naririto ka ngayon because God has a purpose in you. God has a plan better and greater for your life. Amen po ba? I just want to read this. Sabi dito, stop living like someone who has been defeated. Start living like someone who has been restored. Jesus has forgiven you, filled you with His Spirit, and commissioned you to bring His light into the world. Restored by Jesus, empowered by the Holy Spirit, sent with authority. You have the authority. You have the power. You have everything. You have the tools. You have the greatest person that can partner with you in the area, in the season kung saan ka gagamitin ng Lord. Amen.
Pwede po ba tayong yumuko, tayo pumikit, and let us pray? Hallelujah.